WD ng Visayas umalma nang nag-content si Daddy Frankie sa mga taong dapat tulungan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadadis Frankie. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan, saan man kayong lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kayong lupalop ng kontinente, Miguel Abisharov, this is Kuya SMB Vlog. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Nako, mga ka-Daddy's Frankie, umalma. Nag-problema ang DSW ng Visayas nang nag-content si Daddy Frankie sa mga taong dapat tulungan. Baka naman malaman ang kanilang mga kapabayaan nito punto por punto, katulad sa mga nakaraang nakalipas na buwan na ang DSWD ng Luzon sa kanyang lugar hindi tinigilan at pinag-initan si Daddy Frankie punto por punto, dahil naman natin nung unang nakaraang buwan na sa kanilang kapabayaan na nag-viral lang kay Daddy Frankie at pagtulong ng ibang tao. Ito ay kinasuklam ng DSWD dahil po nalaman ng buong mundo ang kanilang kapabayaan dito sa Pilipinas. Yan po kung anong mga opinion po ninyo mga ka-Daddy Frankie, kung reaction po niyo regarding this, please comment section below. Dahil sa ngayon umalma ang DSWD ng Visayas dahil natatakot sila mga ka-Daddy Frankie na baka mangyari sa kanila ang nangyaring kapabayaan sa lugar kung saan tumulong si Daddy Frankie. At napansin ng DSWD ng lugar ni Daddy Frankie na ito'y pinag-initan at pinawatak-watak, pinauwi sa kanya-kanyang bahay ang mga natulungan ni Daddy Frankie noon sa shelter ng DSWD, punto por punto. Ngayon mga ka-Daddy Frankie, dito sa Visayas, umalma, takot mga ka-idol ang DSWD na baka malaman ng buong Pilipinas ang kanilang kapabayaan. Ngayon mga ka-idol, sabi ng mga ibang manunood mga ka-idol, tama ka-idol, sabihin mo na lahat ang pagkapalpakan ng DSWD, magising na sila sa kapalpakan. Yan po mga ka-idol, ang nangyayari po ngayon mga ka-idol sa kapabayaan ng DSWD ng Visayas, lalong-lalo na maraming natulungan si Daddy Frankie, punto por punto. Na umalma ang DSWD ng Visayas na baka malaman ang kanilang kapabayaan. Sabi pa nga dito, magpasalamat na lang sila kay Daddy Frankie dahil sa kanilang kapabayaan, si Daddy Frankie ang nagtugon nito. Kung may mga opinion, reaction po kayo dun mga ka-Daddy Frankie, please comment the section below. Sabi pa nga nila dito, kung walang kapabayaan ang DSWD sa lugar ng Visayas, dapat hindi sila matakot kung anuman ang mga naibablog ni Daddy Frankie. Anong masasabi niyo po doon mga ka-Daddy Frankie? Sabi pa nga ng mga kailan nila, mga kailan, mga supporter sa mga nakasubaybay, sa mga na-content ni Daddy Frankie, sana umpa na marua, sana umpa tinulungan nila ang mga taong napabayaan ng pamilya at sila ang sumalo nito dahil nagtatrabaho sila sa gobyerno at ito ang kanilang obligasyon. Yan po dapat po mga ka-idol ang dapat nilang gawin. Bakit pinag-iinitan si Daddy Frankie sa Visayas? Gumagawa lang naman si Daddy Frankie na tumulong ng ibang tao na hindi nakakadisturbo sa panggobyernuhang budget. Sabi pa nga ng ibang mga ka-idol, kung walang kapabayaan ang DSWD ng Visayas, sana hindi humantong ng ganito at hindi sila umalma at hindi sila matakot. Dahil natakot sila mga ka-idol, baka daw mangyari ang nangyari sa mga nakaraang buwan na grabe ang init at banat ng DSWD at pinag-initan talaga mga ka-idol. Kasi ang mindset ng DSWD ng lugar nila, ginagamit lang ni Daddy Frankie
ang mga taong mas kailangan ng tulong para daw sa sariling kapakanan. Para sa iba, didma lang po yan mga ka-idol. Dinidma lang po ng mga supporters. Das importante, nakatulong si Daddy Frankie sa mga napabayaan ng DSWD sa lugar nila. Ngayon dito sa DSW ng Visayas, syempre alam naman natin may connection yan sila. Isa lang ahensya ng gobyerno ng DSWD. Kaya umalma, natakot sila. Punto por punto, baka madali naman sila sa sekretary sa katastaasang sekretary na inappoint ng ating kasulukuyang administrasyon na si BBM. So yun po mga ka-idol ang iniwasan ng DSWD ng Visayas na baka mayari na naman sila katulad sa nangyaring nakaraang buwan ang DSWD ng lugar nila ni Daddy Frankie. Sabi pa nga niwa, ewan ko ba sa DSWD na yan, yung kinukuha nila ay yung may mga maaayos at kinalagyan. Kasi di ba, parang kinumpara po nila mga Daddy Frankie ang mga nakuha ni Daddy Frankie. Bakit yung DSWD hindi makadirect na kunin yung mga taong nasa lansangan? Sabi pa nga nila, nagsisikan demotion tuloy ko ang DSWD. Kapag malinis na ang pasyente, kailan kinukuha? Katulad ng ginawa ng DSWD sa nakaraang buwan, na alam naman ng karamihan na grabe pang pag-aalaga at pag-aaruga ni Daddy Frankie sa mga beneficiary nito, na hindi lang po pag-aalaga, may sarili-sarili po silang pera na nagbibigay ng mga sponsor. Kaya nga noon si Bandam ayaw na umiyak talaga si Bandam kasi ayaw na sumama sa DSWD kasi comfortable sila at nakakakain silang maayos punto por punto. Mas grabe pa ang pag-aalaga ni Daddy Frankie kaysa sa pag-aalaga ng DSWD sa kanila. 'Di ba nung nakaraang buwan, grabe, nang doon si Daddy si Bandam sa DSWD, nagwala na ito, umiyak na ito kasi gustong lumabas punto por punto. Kaya lang kahit anong gawin ni Bandam, wala si Bandam magawa dahil po nasa batas po ito, even si Daddy Frankie. Lalong-lalo na, ang nagka-problema lang po dyan mga ka-idol, walang contact that time si Daddy Frankie sa pamilya ni Bandam punto por punto. Pero kasalukuyan at sa habang panahon, nakontak na ng DSWD ang pamilya ni Bandam. Kaya doon nagsimula si Daddy Frankie medyo naputol ang koneksyon ni Bandam at saka ni Daddy Frankie kung ating pag-uusapan tulong nito punto por punto. Dahil sa mga ka-idol na pinagkatiwala ni Daddy Frankie, na malaki ang tiwala ni Daddy Frankie, siyempre ahensya niya ng gobyerno ang DSWD at obligasyon nila tumulong. Dahil si Daddy Frankie nakakatulong lang siya kung kaya niyang tulungan at nagagawa lang niya ang pagtulong ng sa ibang tao gabay ng mga sponsor nito punto por punto. Sabi pa nga ni Banda, mas mabuti pa dito kay Daddy Frankie dahil may pera kami. Pero doon sa the DSWD shelter, nako, walang pera at limit lang ang kanilang binibigay na pagkain. Hindi katulad dito kay Daddy Frankie, eat all you can, walang limit. Punto por punto. Yung po mga ka-idol na parang nakukumpare ang nangyari nakaraan at ngayon dito sa Visayas, ang DSWD na umalma sa pagtulong ni Daddy Frankie sa mga taong dapat tulungan na baka naman sila madali ng kanilang kasulukuyang boss sa departamento ng DSWD. Anong masasabi niyo po doon mga ka-Daddy Frankie regarding po doon? Please comment section below. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Kasi ang iniiwasan ng DSWD kahit sa mga lupalop ng Pilipinas, madamay sila. Ang iniiwasan ng DSWD, makikita at malalaman ng buong mundo ang kanilang kapabayaan na
instead na sila ang gumawa, ang mga charity vlogger ang gumawa nito punto por punto. Katulad dito sa mga nangyaring mga taong dapat tulong sa mga mahihirap. Ganun lang po dun mga kaidol. Kasi ang nasa gobyerno ngayon, nasa mataas na antas lang doon sila nagbabase. Hindi sila nagbabase sa mababang antas. Punto por punto. Sabi pa nga dito mga kaidol, sa halip ng kunin ng DSWD, tulungan ang mga dapat tulungan sa mga bukid-bukirin. Inalagaan na tinulungan ni Daddy Frankie. Punto por punto. Si Daddy Frankie pa talaga ang mali at siya pa ang pinag-iinitan nito. Punto por punto. Tama, sabi pa nga dito, tama po kayo sir. Napahiya yun din ang iniwasan mga kadadis Frankie, na napahiya ang DSWD dito sa Visayas po mga ka-idol. Na sa kapabayaan nila na isang charity vlogger lang ang makakabigay tulong nito punto por punto. Sabi pa nga nila, hayaan na sana yung may mga tumulong na kumuha sila ng walang pagtulong. Ang dami na nagkalat sa kalsada, yun ang kunin nila. Yun ang dapat mga ka-idol, na yung DSWD sana, obligasyon po nila. Marami po dito sa probinsya. Marami po dyan, lalo dyan sa Maynila mga ka-idol. Yung mga taga Maynila, na mga nasa lansangan na hindi naman nakatira po doon. Nakatira po, nakikisapalaran sila dyan sa Manila para mapanimbago nila ang buhay. Kaya lang mga ka-idol, hindi naman lahat nagiging successful. Kaya nasa lansangan lang po sila. Kahit malaking tulong na po yan sa kanila, kung tulungan sila ng DSWD para maibalik sila sa kanya-kanyang probinsya. Ang problema lang po mga ka-idol, so alam naman natin na ngayon sa mahirap na kulang silang mga document na ipapakita nito. So alam naman natin na maraming mga requirement ang hinihingi ng DSWD bago sila magbigay ng tulong. Katulad po ng barangay indigency, valid ID, barangay clearance to prove na ikaw ay nakatira sa kung saan mang barangay. Kaya lang mga problema, ang mga ka-idol, ang problema, siyempre, nasa lansangan ka na nga. Tapos kung saan ka maabutan ng gabi, doon ka matutulog. Yung pa ang mangyayari, paano sila matulungan kung gusto ng DSWD na ma-comply ang ganitong mga requirement? Punto por punto. Kung may mga opinion po kayo, reaction, please comment section below. Ganon lang po dun mga ka-idol ang nangyayari po ngayon punto por punto. Sabi pa nga dito, tumutulong ang DSWD ng 3 bisis lang po. After that, hindi ka na tinutulungan at pinapabayaan na lang po ang mga taong may grasa. Paano naman sasabi nga iba, mas maganda pa doon kay Daddy Frankie. Kasi katulad sa pagtulong ni Daddy Frankie kay Oliver, na kung DSWD lang ang tumulong kay Oliver, hanggang tingin lang yan at ipagamot, kunin, hindi ang papaliguan punto por punto. Hanggang gamutan lang po iyon. Yung po nangyari po doon mga ka-idol, na kinisyon din ng iba ang mga gustong mai-comply ng mga nasa lansangan punto por punto, na marami ang nainis at maraming nagalit nito sa kanilang pinapakita na bakit kailangan pang i-comply, kailangan rush na Hindi katulad kay Daddy Frankie na mas maganda pa daw ang pagtulong ng charity vlogger kasi hindi na kailangan na magbigay ng requirements, mag-comply ng requirement bago bigyan. Kapag nakikita ng charity vlogger na you are qualified, na certified na tulungan, punto por punto, pasok ka sa kategorya sa kanilang gustong tulungan, wala ng requirement, agad ka pasok, punto por punto. Yung po dun mga ka-idol, ang nagustuhan ng mga tao, mas may believe sila, mas malaki ang tiwala nila mga kadadis Frankie, sa mga charity vlogger, lalong-lalo katulad kay Daddy Frankie, na agad-agad tumulong na walang issues pala ka. Sabi pa nga nila, urada. Pero kung DSWD, 3 araw, 5 araw, bago ka matulungan ito, punto por punto.
na maraming mamamatay ka muna bago ka nila matulungan. Please comment section below kung mayroon kayong kakilala na nakaranas ganitong experience, punto por punto. Sabi pa dito mga ka-idol, dapat kasuhan yung tao na nangunguna sa DSWD upang kunin ang mga benepisyo si Daddy Frankie. Dapat kasuhan yung tao na nangunguna sa DSWD upang kunin ang mga benepisyaryo ni Daddy Frankie. Well mga ka-idol, siyempre, why na nagawa ay atin lang isisingit ang mga ganitong sitwasyon nakaraan kasi may mga rules and regulation tayo dapat sundin na yun ang dapat gawin ni Daddy Frankie. Para tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong. So ang ginawa na lang ni Daddy Frankie dati mga ka-idol, isinauli at ibinigay sa DSWD ang mga beneficiary niya katulad sa mga kay Bandam at iba pa. At of course, kung may mga pamilya, inuuwi nila nito punto por punto. Katulad kay Oliver, Nida at iba pa na inuwi nila sa kanya-kanyang bahay. Pero nang inuwi ka na sa kanya-kanyang bahay, ang inyong inuwi ng DSWD, ang mga beneficiary noon, tumulong rin po ba agad? Tumulong rin ba ang DSWD sa pangangailangan ng pasyente, pangangailangan mga beneficiary ni Daddy Frankie tulad ng pagkain, panggamot, vitamins, na ang tulong ng DSWD may hangganan naman. Yan po ang iniinisa ng karamihan po mga mamayang Pilipino. Kapag tumulong ang DSWD, maraming issues pala ka. Pero kung tumulong hanggang 4-3 lang beses tumulong, pero at the end, wala na silang gagawin. Pero si Daddy Frankie, kahit marami siyang tinutulungan, continue pa rin ang pagtutulong sa mga taong kanyang natulungan noon na kailangan ng tulungan, lalong-lalo na kung may problema sa pang-iisip nito. Sabi pa nga dito, tama naman ng DSWD, marami ng lansangan, dapat niya tulungan. Lalong-lalo dito sa Visayas mga ka-idol. Dito sa sa Cebu, sa Iloilo, Cebu, Tacloban, Dumaguete, Bohol, lalong-lalo sa Tagbilir. Ako mga ka-idol, hindi lang po isa, 2, 3. Kung ano ang nakita natin kay Oliver, maraming ganyang katulad kay Oliver na pasyente dapat bigyang pansin ng DSWD na dapat kung hindi nila alam yan, madali lang po. BHW, makipag-coordinate sa mga barangay official dahil silang nakakaalam sa kanyang nasasakupang community, punto por punto. Yun doon lang po mga ka-idol. Sabi pa nga dito, mabuti na lang po na maraming natulungan si Daddy Frankie sa probinsya ng Lasa Visayas na hindi napapansin ng DSWD. Yun lang po doon mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na nahihiya ang DSWD ng Visayas, lalong-lalo na maraming na-vlog ni Daddy Frankie, punto por punto na umalma po sila na baka mapansin at mapahiya po sila nito punto por punto katulad sa nangyaring ibang region na napahiya po sila punto por punto. Sabi pa nga, kung sanang nasa bukas sa kabukiran, kunin nila at ipagamot at alagaan ng mga benefit na ng DSWD. Kaya yung po mga ka-idol na yung sinasabi nila na nag-improve ng Pilipinas, hindi lugmok sa kahirapan, para sa akin mga ka-idol, hindi pa po. Hindi po kasi kung umaasenso ang bansang Pilipinas, sana walang ganitong binablog si Daddy Frankie na hindi lalong mahirap ka na, mas lalong mahirap. Kahit may kapansanan ka, nagtatrabaho ka pa rin, di ba? Dapat sa mga ganyan makapansanan, under po yan ng PWD, dapat yan ang bigyang pansin. Yan po ang dapat bigyan ng monthly cash assistant, hindi yung poor piece. Kasi para sa akin, hindi naman masama tumulong para sa akin po, ang poor piece, para sa akin ang poor piece, kaya pa naman ng mga tao. May mga free school naman, ang para sa akin mas i-priority yung may mga under of PWD na yung may problema, lalong may problema sa pang-iisip, yung po mga ka-idol, kasi yan po ang almost mga problema dito sa probinsya.
Ganun po mga ka-idol ang nangyari, kaya po takot at para umalma ang DSWD ng Visayas dahil baka sila mahiya mga ka-idol at mapahiya sila nito punto por punto sa mga ginagawa ni Daddy Frankie. Kaya ngayon medyo umalma ang DSWD ng Visayas kay Daddy Frankie sa mga naginawang tulong nito. Lalong-lalo diyan sa part ng Mindanao, mga ka-idol, na parang nagkaisa na ang DSWD na para na hindi mapansin ang kanilang kapabayaan sa kanilang bawat rehiyon na sa kanilang nasasakupan. Yan na po mga latest update natin mga ka-idol dito sa kay Kuya SMB channel. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Yan, maraming salamat again. This is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Ang mission ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan para maging solid pulido kay Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Pag nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Hanggang sa muli, God bless mga bagong pasok. Please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. God bless, mabuhay tayong lahat, and I love you all.